Isa ang Suzuki Katana sa pinaka-espesyal na motorsiklong nilabas ng Suzuki dahil nga ang pangalan nito ay hango sa favorite sport nilang espada. At kapag tumakbo raw ito ay gumuguhit. Gaano nga ba kaganda ang big bike na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napaka-unique din pala ng dating nito pong kanilang Suzuki Katana 1000 at napaka-brusko din pala niyang pagmasdan. Ito pong kanyang headlight dito sa bandang harapan, square type po siya. Nagkaroon po siya ng partition dito sa gitna, glossy black. Mayroon po siya ritong high beam and low beam. At mayroon po siyang additional lights dito po magkabila. LED na rin po yan. At sharp din po yung edges nitong kanyang front face cover. Sa bandang itaas, mayroon po siyang glossy black na visor. May Suzuki naman po na decal dito sa gitna. At yung positioning po ng kanyang mga turn signals nandirito sa bandang dulo. Well, naka-pop up po yan at mahahaba. LED na rin po yung kanyang ginagamit. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with adjustable inverted telescopic fork. Well, asahan natin mga ka-LM, makakapagbigay yan ng outstanding na bouncing performance dahil nga po pang long endurance yan. At ito naman pong kanyang front fender two-tone color combination, matte black along with silver. At mayroon po tayong sticker ng ating kaibigang Wheeltech. Under po ito ng Wheeltech, dito po yan sa Suzuki Big Bikes, Calasiao, Pangasinan. At mapunta naman tayo rito sa kanyang front braking system. Ito po ay equipped with dual rotor disc brake, rounded shape, along with two-pot caliper na Brembo. Matte black naman po yung kanyang kulay. At ito pong kanyang cast wheel is Y design na glossy black. At ang mga sukat ng gulong dito sa harapan, ito po ay mayroong 120 by 70-17 at ang kanyang stock tires pang city riding condition. Mapunta naman tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Nagkaroon po siya ng additional lights dito sa gitna. May light indicators dito sa magkabila. Malapad na din po itong kanyang screen display. May Suzuki naman po rito sa gitna in white color. At ito pong kanyang handlebar, naked po siya kaya very flawless. Matte black yung color sa gitna. Nakalagay yung kanyang model name Naka-intact po rito, naka-emboss, Katana in silver color. At ang kanya naman pong ignition ay equipped po ng mechanical key. At mayroon na rin po siyang lock for safety purposes. Pagdating sa mga button selector, mayroon po itong passing switch, hazard, and then mayroon na po siyang high beam and low beam. Mode selector, and then turn signals, horn, at nandirito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila naman po, mayroon po tayong engine kill switch, hazard, and then ang kanya pong electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake. Ang kagandahan niyan, adjustable na rin po siya. At ang kanya naman pong stock na side mirrors, dahon type, maganda na rin. At ito pong kanyang fuel tank, napakaganda dahil nga metallic silver yung kanyang pagkaka-finish. Flawless na flawless. May nakalagay naman po rito na Suzuki, magkabila po yan, in orange color. Itong kanyang fuel tip is matte black, may rounded po rito na silver. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 12 liters. Dito naman po sa kanyang side cover, nagkaroon po siya ng two-tone color combination, black and then silver. Bruskong-brusko rin itong kanyang side cover. At dito naman po sa bandang harapan, nandirito naman po yung logo ng Katana. May naka-emboss rito na pins. Very attractive din yung kanyang design. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan. Ito pong kanilang Suzuki Katana para malaman po natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Tiptoe tayo, konting-konti lang naman, very manageable. Para sa tulad ko na 5'6" in height. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ito po ay mayroong 999 cubic centimeter engine displacement. Naka-inline 4-cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito naman pong kanyang shifter ay mayroon po itong 6-speed manual transmission. At naka-quick shifter na rin po yan. Rounded shape naman po itong kanyang side stand. At ito naman pong kanyang pillion step sa ating rider, the same lang din sa ating pillion step ng ating back rider. So cast na po yung ginamit nila rito na matte black. Ganon din po itong kanyang brace, napakapuporma. At napakatik, napakakapal nito pong kanyang cast na body frame. Kaya very durable po yan. Dito naman po sa kanyang side cover, may nakalagay naman po rito na Katana in silver color. At dito po pala sa baba nitong kanyang makina, meron na po siya ritong engine protector.
At mapunta naman po tayo rito sa kanyang cast na swing arm. Napakakapal, oh. Very reliable to mga ka-LM. At ito pong kanyang rear fender, napaka-astig, no? Dahil nga po, nahawig po siya dun sa mga design ng mga classic bike. Separated po siya rito sa bandang itaas. At mayroon na rin po siya ritong integrated na mudguard na kung saan ay pinipigilan naman po nito na matalsikan ng putik ito pong other body parts nitong ating motorcycle. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension ay equip po ito ng monoshock absorber. Adjustable po yan. Red color po yung kanyang coil spring. Well, asahan natin makakapagbigay po yan ng napakaganda at accurate na bouncing performance dahil nasa middle po yung kanyang position. Silipin naman po natin itong kanyang upuan. Nagkaroon po siya ng two-tone color combination, gray and then matte black. Nagkaroon ng belt dito na pwedeng hawakan ng angkas. Yung pagkakatahi, durable. Yung kanyang stitches, premium po siya. At yung comfortability nandirito kasi malambot. Mapunta naman tayo rito sa likuran. Napaka-forma rin pala, no? Napaka-unique po nitong pagkaka-design nitong kanyang tail light. Dahil nga, ayan, makikita nyo, pointed po siya. At ang kagandahan niyan, LED na rin po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang brake light. May Suzuki naman po na decal dito sa bandang ibaba. Ang ganda pala nitong kanyang additional na side cover, no? Brusco din, naka-emboss and then sharp yung edges. At gaya ng sabi ko kanina, napakaganda po nitong kanyang rear fender dahil separated po ito sa bandang itaas. Itong naka-emboss na part na to, pag ating sinilip, ito po yung kanyang plate light. May added reflector light sa gitna, mayroon pa rito sa gilid, magkabila, bilog naman po siya. At ito naman po yung kanyang plate holder. Nandirito naman po itong kanyang turn signals, LED na rin po yan. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang rear braking system. Ito po ay equipped with single rotor disc brake along with single pot caliper na Nissin. At ang kagandahan yan mga ka-LM, equipped na po ito ng dual channel ABS. So magmula po rito sa likod hanggang dito sa harapan. Ang kagandahan naman po niyan, pagdating po sa sudden stop ay hindi po susubsob o maglalak yung ating mga preno dito po sa harap hanggang dun sa likuran. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay po siya ng smooth na braking power. At bukod dyan mga ka-LM, mayroon na din po itong traction control. Ang kagandahan naman po niyan dito sa bandang likuran, mayroon po tayo ritong sensor na kung saan ay binabantayan niya po 100 times per second yung pag-ikot ng gulong. At kapag na-detect niya po na mag-o-overlaps itong ating gulong sa likuran, ay agad niya pong hahabulin at pagpapantayin ang ikot magmula rito sa harapan. So ganung paraan ay maiiwasan po natin na masemplang or madulas itong ating big bike. So yun ang kagandahan yan. Talagang napakakapal, no, nitong kanyang cast na swing arm. Napaka-forma. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 190 by 50/17. Napakakapal po nitong kanyang rear wheels. At ito naman pong kanyang stock pipe, napakaganda rin dahil medyo may kaliitan. Pang sports talaga yung kanyang datingan. Yung kanyang color is matte black, ganun din yung tip, nagkaroon ng single exhaust and then yung kanyang head protection guard, all black po siya. Kaya masasabi natin, black is beautiful. Ito naman pong kanyang rear brake is cast na rin po siya na matte black. Napakaganda, no, nitong kanilang mga parts na nilagay rito. Talagang very attractive dahil nga napakabrusko at napakamaskulado rin nung dating nitong kanilang Suzuki Katana dahil kahit saan natin tignan ay talagang very attractive. At ang presyo po pala nitong ating Suzuki Katana 1000 ay nagkakahalaga po ito ng 817,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 307,874 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 21,748 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nitong kanilang Suzuki Katana, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Suzuki Big Bikes, Calasiao, Pangasinan. In front of Robinson's Place, Calasiao, Pangasinan. At para naman po sa mga gustong magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 9 AM until 6 PM from Monday to Saturday.